Personally, hindi ko na po mabilang yung mga naging paratang at ginawang kwento tungkol sa akin. Yung bashing ng hindi iba sa akin, hindi pwedeng pumasok dito, labas dito. Pumapasok dito. Nasasaktan. Gumagawa ka ng mabuti, mamasamain, kahit nga wala kang gawin eh. May masasabi ang tao sa'yo, ganon talaga ang buhay. Basta nasa tama ka, ikalawa, basta nakikinig ka sa Diyos, you'll be fine, maniwala ka. Naparatangan na po ba kayo ng hindi totoo? Nagawa na po ba kayo ng sari-saring kwentong hindi totoo? Anong naging reaksyon ninyo? Naghurumintado ba kayo? O nagtengang kawali na lang kayo? Pasok dito, labas dito. Itinigil nyo ba yung mga dating ginagawa nyo dahil dito o mas pinagbuti pa ninyo? Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo, kahit si Kristo, naging biktima nito. Pinaratangan siyang loko-loko. Ginawan siya ng kwento, nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Diablo. Imagine that! Si Kristong banal, pinaratangan, ginawa ng kwento. Hello? Paano pa tayo? Personally, hindi ko na po mabilang yung mga naging paratang at ginawang kwento tungkol sa akin. Nandiyan may nagsabi, wala akong utang na loob sa mga matatandang pare. Nandiyan may mga nagsasabi na hindi ito tama ang pag-sermon ko, yung style ko. Nariyang mga may nagsabi, pasaway daw ako. Inusgahan ako. Sapagkat minsan daw kapag communion, nagpapakanta ko dito ng mga habang may buhay, secular songs. Bawal daw kasi yun. May mga nagsabi, bastos daw ako. Natatandaan ninyo? Kumanta kong, baby kalma, ilang lines lang sa sermon ko. Ilan lang ito. Marami pang iba na kung pinatulan ko lang, baka hindi na itong si Father Fidel ang inyong nasa harapan. Nasa harapan nyo man ako, puno na ako ng galit, puno na ako ng tampo. Nalalata na ako. Hindi ko na pinagbubuti yung ginagawa ko. O kaya baka nag-quit na ako. Salamat sa Diyos. Napagtagumpayan ko ito. Lagi ko na lang iniisip, chismis? Let it go. Hindi naman totoo. Chismosa, babae talaki? Let them be. Kung saan sila masaya. Total, wala namang mangyayari kung papatulan ko sila. Diba? Mawawala ba sila? Hindi. Hindi sila mawawala. Dadami pa sila. No offense sabi nga natin, may expression tayo. Padami ng padami ang bakla. May mas madami dyan, mga chismosa. Sa isang ang pagtitipon, pwede pang makatsamba ka na walang bakla eh. Pero sa isang pagtitipon, kahit sa simbahan, malayong makatsamba ka na walang chismosa. Tingin mo yung katabi mo, kilay pa lang chismosa na. Joke lang! Sabi nga dun sa Bubble Gang, napanood niyo yung episode ng Bubble Gang? Sabi sa Bubble Gang, may isang sindikato na may hawak ng bansang ito. Tindi nung sindikato kasi ang hawak niya buong Metro Manila at ang mga probinsya. Hindi sindikato ng droga, hindi sindikato ng pogo, sindikato ng mga chismosa. Lalo na ngayon, di ba? Social media. Ay, hindi na kinakailangan bumukas sa mga bungangang mag-aana. Mag-aana eh. Text na lang, GC na lang, Wi-Fi lang ang kailangan. Nagkatsikahan na. Nung pandemya, sila lang talaga ang buhay na buhay. Kung pwede ngang bigyan ng award, lalong-lalo na ngayon, di ba? Buwan ng mga nagsisipagtapos. Dapat may award din yung iba dyan eh. Yung mga hustler na talaga. Ha? Ano yung award? Best in pakikialam sa buhay ng iba. Diba? Total naman, may university rin sila. Ayan o, Chismosa University. Tingnan nyo yung logo. Di ba nakaganon yung drawing? May binubulong, may chinichika. Akala nyo, gawa-gawa lang yan. May founder yan. Sino founder niyan? Di si Eva at si Adan. Narinig ninyo sa ating unang pagbasa, nagkasala ang mga tao, ang unang tao. Tinanong ng Diyos si Adan, anong nangyari? Anong sagot ni Adan? Si Eva. Tinanong ng Diyos si Eva, Eva, anong sabi ni Eva? Yung ahas, bossing, yung ahas. Sa simula pa lang, may chismoso, may chismosa na.
may mga kasinungalingan na. At mukhang hanggang sa huli, nandiyan talaga sila. Hindi ko ina-exaggerate to, ha? Tingnan po ninyo sa Bible. Maya pag-uwi nyo, basahin nyo. Yung unang aklat ng Bible, Genesis. Sa Genesis 3 verse 4, ang ugat, isa sa mga ugat ng pagkakasala ng tao, ano? Sinungalingan. Ano ang sabi ng ahas kay Eva? Hindi ka mamamatay pag kinain mo yan. Kasinungalingan yan. Chismis na matindi yan. Unang aklat ng Bible yan. Puntahan mo yung pinakahuling aklat, Book of Revelation, pinakahuling chapter, verse 17. Ano ang huling kasalanang babanggitin? Kasinungalingan pa rin. Mula una hanggang huli, kasinungalingan. Kaya kapatid, wag mo nang isiping mawawala ang mga chismoso, chismosa, ang mga sinungaling, ang mga taong hindi alam ang buong istorya pero may sariling ending. Hindi mawawala yung mga yan until the end of time. Masanay na tayo. Masanay na tayo as in, huwag pa rin natin kukonsintihin at huwag tayong gagaya sana. Masanay na tayo in a sense na huwag ka nang magulat pa. Gumagawa ka ng mabuti, mamasamain, kahit nga wala kang gawin may masasabi ang tao sa'yo, ganon talaga ang buhay. Ay, kapatid, tanggapin mo lang. Basta, dalawa. Una, basta nasa tama ka. Ikalawa, basta nakikinig ka sa Diyos. You'll be fine, maniwala ka. Kahit nagkalat ang mga chismoso at chismosa. Tingnan po ninyo, yan yung parang sinasabi ng ating unang pagbasa. Nang magkasala si Eva at si Adan, ano ang mga naging tanong sa kanila? Yung two basic questions. Mga follow-up questions na lang kasi yung iba. Yung unang dalawa, ano yung unang tanong? Nasaan kayo? Where are you? Hindi yung tanong tungkol sa lokasyon. Alam ng Diyos kung nasaan si Eva at si Adan. Diyos siya. Ang tinatanong ng Diyos, kumbaga, where are you? Nasa sa tama pa ba kayo? Kasi nga wala na dahil nagkasala na. Wala na sa lugar sina Eva at Adan. Pangalawang tanong, sinong nagsabi sa inyo, hubad kayo? Alalaong baga, ang ibig sabihin ng tanong, ba't kayo nakinig sa iba? Di ba dapat sa akin lang kayo makikinig talaga? That's it. Dalawa lang na yun. Sapagkat, kung tayo'y laging nasa sa tama at nakikinig lamang lagi sa tinig, sumusunod lamang lagi sa tinig ng Diyos, wala nang iba. Sinisigurado ko sa iyo, anuman ang paratang o gawing kwento sa iyo ng iba, mabili man sa maraming tao, you'll be fine. Basta nasa tama ka at nakikinig lang sa Kanya. So dapat una, nasa tama tayo. Yun muna, Basic yun. Baka naman kanina kapatawa ng tawa dyan, Pinagtatawanan mo mga chismosa. Baka kaya naman kanina ka pa gigil na gigil sa mga chismosa, Teka muna, Mars, tanungin mo muna ang sarili mo, nasa tama ba tayo? Nang gigigil ka sa mga chismosa, gusto mong malipol na mga chismosa, baka naman may mali ka talaga. Baka naman nagpapa 5-6 ka talaga. Sorry Baka naman kirita ka talaga o may number 2 ka talaga. Baka naman talagang pasaway ka. Baka naman talagang ang dami mong inutangan at tinakbuhan. Tapos kung saan ka kumakain ng mga mamahaling restaurant, kung saan ka namamasyal, nagpo-post ka pa. Kapal mo, di ba? Baka naman talagang buwisit ka, kahit simba ka ng simba. Pagchichismisan ka nga, pagkukwentuhan ka nga. Hindi ko naman sinasabing okay yan. Hindi ko sinasabing kahit yung kwento ay totoo, ikwento mo na. Mali din naman. Ilugar din naman. Ang sinasabi ko, on our part, dapat nasa tama din tayo naman. Para hindi tayo napagkukwentuhan. Baka naman kaya nila pinagkukwentuhan, pinagchichismisan, ay sapagkat ayaw nating harapin ang katotohanan. Nandiyan na yung katotohanan. Tayo pa'y nagbubulag-bulagan. Mapagchichismisan ka nga pag ganyan. Again, hindi ko sinasabing tama na pagchismisan tayo. Kahit ang chismis ay totoo. Ang sinasabi ko, lumugar din tayo. Kung nagkamali tayo, magbago, bumawi tayo. Para mas malakas ang laban natin sa mga chismoso. Mas madali kasing labanan ng chismis kapag hindi totoo. Mas madaling sabihin yung sinabi ko kanina, yung katuwiran na, chismis, let them go, hindi naman totoo. Chismoso, let them be. Mapapagod din ang mga yan. Kakachismis. Kapag ikaw ay nasa tama at katotohanan,
Lalaban kang parang agila sa uwak, maniwala ka. Paano bang lumaban ang agila sa uwak? Kasi ang uwak, sasakayan sa agila. Ayan, katulad niyan. Pag sakay niyan sa agila, tutukain niyan likod ng agila. Pero yung agila, pansinin po ninyo, ay, hindi makikipaglaban ng head-on yan. Hindi pipiglas yung agila at harapin yung uwak. Total, mas malaki naman siya, mas malakas naman siya. Hindi. Ang gagawin ng agila, hindi mababuzzer yan. Lilipad lang ng lilipad yan. Pagkataas-taas. Kasi habang lumilipad pala ng napakataas ng agila, numinipis naman ang oxygen para sa uwak. Hanggang sa, ang uwak ay hindi niya makahinga. Hindi nakakayanin. Lalagpak. Bibitaw na lang siya. Kapatid, ganon ang paglaban sa mga uwak sa buhay natin. Sa mga kuda ng kuda, iyak ng iyak, sa likod natin. Huwag nating sayangin ang energy, ang oras, ang resources natin. Wag. Kung kinakailangan mag-explain, ipagtanggol ang sarili, go. Once, twice, okay na yon. Kasi ang taong naninira talaga, hindi maniniwala yan. Kahit anong explanation mo pa, mag-explain ka sa iba, pero hindi sa kanya. Kung kinakailangan mo magdemanda, kung sa tingin mo dapat magdemanda, demanda mo. Pero wag mo nang isipin yung demanda mo. Mag-flourish man o hindi yung demanda mo, okay lang. Basta wag mo nang i-focus ang mundo mo sa kanya. Tulad ng agila, fly high, higher and higher. Gawin mo yung mga dati mong ginagawa. Lalong-lalo na yung kinaiinggitan ng mga gumawa ng kwento laban sa'yo. Kung ano yung kinainggitan nila, mas gawin mo. Mas pagbutihin mo. Doon mo ilagay yung energy mo. Tulad ng agila, confuse them with your silence and then shock them with your success. Lituhin mo sila ng katahimikan mo. Yung uwak, litong-lito. Tinutuka niya yung agila, tahimik lang yung agila. Sabi siguro ng uwak, ano ba ito? Manhid pa ito? Tok, 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 tok. Hanggang sa, hindi na ka makahinga. Nasurpresa siya. Ang taas-taas na pala ng lipad ng agila. Lituhin mo siya ng katahimikan mo hanggang sa sorpresahin mo na siya ng tagumpay mo. Mars, ganyan lang ang gawin mo, promise. Tandaan ninyo na kahit nasa tama tayo, kahit ang kwento ay hindi totoo, masasaktan pa rin tayo. Hindi pa rin ganun kadali yon. Lalong-lalo na kapag yung mga kwento-kwento at paratang ay galing sa mga taong hindi mo inaasahang panggagalingan. Si Kristo sa Ebanghelyo, kung mapapansin po ninyo, yung mga nagsabi na inaalihan siya ng demonyo o lalong-lalo na yung nasisiraan siya ng bait, mga kababayan niya, mga hindi iba sa kanya. Kaya nga ang sabi niya, yung talinghaga tungkol sa mahati ang kaharian, kung hindi magsusuportahan, ang mga dapat ay nagkakampihan. Parang sinasabi niya sa mga nakakarinig sa kanya, kayo pa ba ang mag-aakusa na nasisiraan ako ng bait? Magkakapamilya tayo dito. Dapat nagkakampihan tayo. Doon nasaktan si Kristo. Natatandaan ninyo dati, hindi siya masyadong nakagawa ng himala dahil sa hindi pagsampalataya ng mga kababayan niya. Parang ganun din dito. Ang kwento, kahit hindi totoo, kahit nasa tama ka pa, masakit din ang dating. Nagpaparang totoo kapag galing sa mga taong hindi iba sa'yo. Kanina, medyo nauwayan yata siguro kayo sa akin nang sabihin ko, dahil sa mga akusasyon sa akin, dahil sa mga kwento sa akin, muntik na akong ma-depress, muntik na akong mamuhay sa galit, sa lungkot, muntik na akong mawala ng gana, muntik na akong mag-quit. Sabi niyo siguro, naman ni Father. Hindi. Kasi yung nagsabing, wala akong utang na loob sa mga matatandang pare, yung nagsabing bastos ako, yung mga nagsabi na pasaway ako, yung mga nagsabi ng marami pang iba mula noon hanggang ngayon. Hindi naman iglesia, hindi naman born again hindi naman protestante, majority, if not all, Katoliko. Yung iba, nakikilala ko yun ang mas masakit Mga lingkod ng simbahan, na-encounter ko in one way or another, pinakisamahan ko, yung pamilya, naging kaibigan ko. Yung iba, kabaro ko. Yun ang masakit. Kahit i-bash ako ng milyon-milyon na bashers, kakayanin ko. Magtetengang kawali lang ako. Pero,
yung bashing ng hindi iba sa akin, hindi pwedeng pumasok dito, labas dito. Pumapasok dito. Nasasaktan. Katulad mo, maliitin ka na ng iba, murahin ka na ng iba, etsipwera ka ng iba, ikumpara ka ng iba sa mas magaling daw sa'yo, sa mas maganda sa'yo, husgahan ka na ng iba, pwedeng pumasok dito, labas dito. Pero yung maramdaman mo yan, maranasan mo yan, mapakinggan mo yan sa sariling asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo. Pagpasok dito niyan, gusto mo mang lumabas dito. Kahit parang hindi totoo, parang magiging totoo. Masakit yan. Kaya hindi sapat yung nasa tama ka lang eh. May pangalawa eh. Makinig ka sa Kanya. During those times that I was very down, parang nagbulong sa akin ng Panginoon, Father Fidel, sino bang nagsabing bastos ka? Sino bang nagsabing wala kang utang na loob sa mga kapwa-pari mong matatanda pa yung iba? Sino bang nagsabi sa'yo na pasaway ka? Sino bang nagsabi sa'yo ng ganito, ganon? Sino? Hindi naman ako, Father Fidel, di ba? Sinong pinakikinggan mo? Wag sila. Ako lang. Wag yung asawa mo pakinggan mo. Wag yung pinaramdam sa'yo ng anak mo, ang panghawakan mo. Wag yung nakarating sa'yo na sinabi ng pinsan mo o ng sino man ang panghawakan mo. Kahit nga ito'y totoo. Ang panghawakan mo, kung ito man ay totoo, magbago ka. Pero ang panghawakan mo, yung pagmamahal at pagtingin ng Diyos sa'yo na hindi nagbabago. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.